So, magandang hapon. Welcome ulit. Ah, sa videong ito, meron tayong re-repair na 24 volts, 12 volts charger, 30 ampere. So, ang problema daw nito, umiilaw lang pero hindi siya nagbibigay ng charge. So, pag ganito, maka-encounter kayo ng ganitong problema, usually meron yun siyang mini breaker. Ito, pag magka-problema yung battery na tina-charge nyo, magti-trip off to. So, na-check ko na to. Okay lang siya, bumabalik siya. Ito din, fuse na to. Check nyo rin to. Tapos, ayan, na-check ko na ito lahat. Okay na to siya. Yung selector niya sa charging voltage ata to or current, di ko alam kasi, pero para sa akin pag ginamit nyo ito, tumataas yung voltahe. So yun, alam nyo na, before nyo siya buksan, check nyo muna to. Saka itong fuse, pag ayaw siya, umilaw yung indicator niya pero walang charging. So dito na tayo sa loob, dahil na-check ko na lahat to, wala nang problema. Ito yung pinalitan ko. Yan yung bridge diode na yan. So yun lang, pinalitan ko siya kasi nga nag-short siya. Pag on, bagong lagay mo ng fuse, putok agad. So ito yung pinalitan ko. So okay na yung niya, okay na yung charging niya. Tapos nagdagdag na rin ako ng voltmeter. Usually nilalagay ito sa mga motor, handlebar, para malaman ang voltahe. Ang kagandahan nito, kasi prior mo siya i-charge, i-check mo muna yung battery kung ilan ang voltahe. Kung talagang dead yung battery, malalaman mo kasi dito siya iilaw. Yan. Pag maglalagay po kayo ng ganitong voltmeter, pag diniretso mo siya sa connection dito, ito sa output mismo, papunta na yan ng clamp. Yan, yung clamp na yan, papunta na siya. Hindi ito siya magpa-function. So, tips ko, lalagyan nyo siya ng kapasitor. Mas mainam, mas higher yung voltage niya, the better, para iwas sunog. Ayan, kinabit ko is yan, 35 volts, 1000 microfarad. Yan. So, check natin, paandarin natin kung ano yung niya, ano yung magiging reading niya na wala mo ng load. So on natin, then on din dito, yun. So yan, wala pa yung load yan, pero 15.8 volts na siya. So pag inon mo itong max, nadadagdagan lang yung voltahe niya. Yan. Yun. Naging 17 siya volts. So balik natin sa min. So babalik din siya ng 15 volts. So pag lalagay mo din siya ng lalagay mo siya sa 24 volts. To, i-on natin tong 24 volt. Yan, tumataas din yung voltahe niya. Tapos pag max, tumataas din siya. So balik natin.
So yun lang guys. Kung so sa mga kapwa ko technician nga maka-encounter ng ganito, ito lang ang magiging problema niya kadalasan to. Dahil sa dati nitong ginagawa ng ng dun sa shop na pinaglagyan nito, ginaganon nila sa yung pinagtatagpo nila tong pinapa-spark nila. Yan, pinapa-spark tong dalawang, which is delikado to. Kasi unang-unang masisira niyan ito. Pag nagrabihan yung transformer niya, masisira talaga yan siya. So kaya nga nilagyan ko ng voltmeter para hindi na nila gagawin 'yun. Yun nila para ipapaspark. So yun lang. At sana meron kayo naging idea paano maggawa ng ganito. Yun lang, at maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magandang araw.